Hi everyone! Good morning, good morning, good morning mga mi! Nagtutunog TikToker. Agay, ang sakit ng aking sugat. May sugat ako sa tuhod tsaka sa siko. Today is March 20, 2026. Nag-vlog ako kasi may question about dun sa letter. 1 month notice letter na ginawa ko sa Hong Kong. And sabi doon is, pwede daw ba nilang gawin na yung ipapasa nila sa amo nila ay iba yung nakalagay na reason, tapos yung ipapasa sa immigration ay iba rin yung iba na nakalagay na reason. So parang basically sinasabi niya, kapag nagpasa siya doon sa immigration, sasabihin niya lahat ng hinaing niya sa amo niya doon sa letter. Tapos kapag nagpasa siya ng copy para sa amo niya, ng 1 month notice niya or termination letter, hindi, 1 month notice letter, ibibigay niya lang is yung personal reason niya. Kunyari, may family emergency, ganyan. Hindi po yung pwede. Opo, kasi after 3 days, alam ko 3 to 7 business days, babalik yung hinulog mong sulat from immigration papunta sa amo mo. Babalik yun, tapos babalik yun sa amo mo, at kailangan nilang i-receive yun, babasahin nila yun. Kahit hindi ka magbigay sa kanila ng, hindi, need mo magbigay ng copy sa kanila para hindi sila mabigla na naghulog ka ng 1 month notice, kasi magagalit yun kapag bigla mo na lang hinulog yung sulat tapos dumating sa kanila. Technically magagalit yun. Kaya kailangan at the same day na maghulog ka sa immigration ng letter, regardless kung anong reason mo, dapat bigyan mo rin sila ng kopya. Kung ano yung exactly nakalagay doon sa letter ng immigration, ikakopy mo lang yon sa ibang papel. 2 copy, isa para sa amo mo at isa para sa sarili mo. Para hindi nila pwedeng sabihin na hindi sila na-inform, at hindi nila pwedeng sabihin na gumawa ng kwento, kasi hindi magkaiba yung binigay mong mga reason. Hindi iba yung copy na meron ka. Alam mo yun? So, sa nag-iisip na maglagay ng ibang reason pag naghulog ng para sa immigration at saka para sa amo niya, ay huwag niyong subukan, nasisira ang buhay niyo. Hindi, nag-a-advise lang ako. Ayokong madagdagan ang problema niyo. Kasi hindi po talaga yung hindi po talaga yung pwede. Okay? Nagsando kasi ako kanina, agising ko lang. Tapos bumagsak to. Mahabang lagayan siya ng kortina dun sa taas ng cabinet. Gising ako. Today is Ramadan. Happy Idul Fitr sa ating mga kapatid na Muslim. Kahit saang party man ng earth kayo. Tapos na ang Ramadan nila. Nakakami sa Saudi. Ngayon dapat is happy day. Nakakapagod pero maraming chocolate. Right? Pang 1 month ko sa company na pinagtatrabahuan ko dito sa Maguyam, which is Taipil. At nagkaroon kami ng company outing. Sinama ko yung anak ko sa Tubigan, sa Dasmariñas. Hindi ako naka-join masyado sa mga ka-work ko kasi binantayan ko yung anak ko. Grabe yung hindi pa ako naka-recover. Nag-Splash Island kami nung auno. Hindi ako nakakapag-upload masyado. Sobrang busy. Sobrang OT-OT kami. Tapos pasok pa ng Sunday. Tapos, naano lang ako dun sa isang tanong sa akin na baka kasi gawin niya. Tapos, hindi ko nasagot yung comment niya. Kaya ginawa ko na lang ng video. Para if ever magkaroon ng ma-encounter ng iba yon, at least merong malinaw na sagot, diba? Huwag niyo subukan. Huwag niyo gawin yun na iba yung ilalagay yung reason sa immigration letter na ihulog nyo, tapos sa ipepresent nyo sa amo nyo, tapos itatabi nyo sa inyo. Huwag. Kasi baka maging invalid, 'di ba? O kaya baka maging issue pa yan sa inyo na gumagawa kayo ng kwento.
na nagre-reason out lang kayo para makauwi. Tapos maisipan nyo bumalik ng Hong Kong, makita yung ganung history sa inyo sa pagbibigay nyo ng 1 month notice, eh baka hindi kayo na-qualified ulit. Or kung hindi man kayo hindi nyo man isipin na bumalik ulit, ayusin nyo na lang yung pagbibigay ng 1 month notice. Diba? Para walang maraming, kasi ano pa yun eh, issue pa yun eh, diba? Ano pa yun eh, maraming explanation pa mangyari dun pag nakita nila magkaiba yung na copy na binigay mo sa kanila, tapos yung darating sa kanila from immigration. Diba? Promise, babalik yan sa amo mo. Pagkahulog mo, within few days, babalik yan sa amo mo. Kasi i-confirm na kina-cancel na yung contract. Effective nung araw na nilagay mo hanggang dun sa araw na nilagay mo after ng 1 month working day. 1 month notice na binaba mo. Medyo magulo. Nagising lang ng babaeng ito. Basta yun. Di ba ikaw magde-date nun? Your 1 month notice would start today up until 1 month. Di ba? Yung working day na ilalagi mo na lang sa Hong Kong. Or i-work mo sa amo mo na yon specifically. Di ba? Di ba magno-note ka nun doon? So, might as well, kung ano ilalagay mo sa immigration, na letter, yung reason mo doon, ibigay mo rin, ganun din yung ibigay mong copy sa amo mo. So, ayan ang ebidensya. Ito yung normal kong kulay. Tapos, nag-splash island kami nung one. Medyo light pa siya. Kanina pag uwi ko, sobrang pula nandito ko. Yung anak ko, mayroon naman sunburn dito. So, kasi ayan, may sugat ako dito, pati sa tuhod. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Nakakayaman kasi trabaho kasi ang inuna ko nung kabataan ko. Hindi ako nakapag-enjoy sa buhay-buhay, yung mga swimming na yan, yung mga outing, wala akong experience niyan. Yung mga tropa, tapos kayo punta kayo ilog, sapa, wala akong experience niyan. Ngayon na lang nung parang maparanas ko man na sa anak ko. Tsaka nag-i-explain kasi ako ng sakit ko nga, diba, overthink. Parang minsan iniisip ko mag-abroad ulit. Nag-gera ngayon sa Middle East, nakakatakot. Pero, naghahanap pa rin ako ng applyan kung saan man ako. Okay naman dito sa Pinas, pero ewan ko hindi ako mapalagay. Natatakot ako para sa future. Lagi ko naman yung pinag-pray. Pero ganun siguro talaga kapag wala kang ibang aasahan. Ikaw lang lahat. Nakatakot mawala ng pera, mawala ng trabaho. Eh, yung company na pinapasukan ko ngayon, bubos babae ako. Yung company na pinapasukan ko ngayon is, they had given me a 6 months period of contract. Tapos, OT yun. Ang ginagawa namin doon is Transformers. Optimus Prime. Hindi, mga Transformers, mga copper, LED, like that. Kasi a-assemble nyo yun. Napunta ako sa pre-fabrication. Nagtitape, nagsosoldering. Tapos, medyo magkaan naman yung trabaho. Masakit lang sa likod. Tapos, okay naman yung mga ka-work ko. Sumama lang ako kasi yung sa anak ko, gusto ko ma-enjoy yung habang nandito ko. Bawi na rin sa ilang taon kong nag-abroad, tapos di ko siya na-treat sa mga ganong bagay. Sobrang enjoy niya. Ang galing niya lumangoy, nakakahiya na tabihan ko siya. Ako pa yung inaano niya eh. Ako pa yung hinihila niya eh. Ilang babae yung nakita, ilang magulang yung nakita ko nung tumatawa sa amin. Kasi nagpapaturo ako lumangoy. Doon naman sa dati kong work sa call center is nagre-reach out sila kasi gustong pabalikin yung mga dati, yung mga na-train nila. Siguro someday try ko ulit, in God's grace, in God's will. Pero for now, siguro focus muna tayo sa kung ano yung nasa harap natin. Hindi ko lang maiwasan mag-overthink. Paano kapag natapos yung kontrata ko?
diba? Ang layo pa. Pero iniisip ko na, nakatakot kasi mawala ng trabaho. May mga tao kasi na ang tingin sa atin minsan ay hindi tayo maubusan ng pera, hindi tayo naghihirap. Ewan ko, sana magkatotoo yung mga hinala nila sa akin na madami akong pera, madami akong mapagkukunan. Kasi hindi palaging ganoon. But anyway, please take my advice on you guys, especially dun sa nagtanong. Huwag mo subukan ha. Huwag mong i-advise sa iba na kakilala mong gusto mag 1 month notice para lang para lang ano, para lang makaalis siya sa sitwasyon niya. Kung ano talaga yung reason na gusto niyang ilagay na hindi niya ikapapahamak, might as well ay yung ilagay niya. Kahit gusto niya siguro sabihin sa immigration yung totoo para hindi na makakuha ng Pinay yun. Siguro magpatulong siya sa kapulisan, gano'n, pwede naman. Kasi sa Hong Kong pantay naman ang batas. Hindi yan Saudi na one-sided. So, huwag mo subukan na maglagay ng iba-ibang reason sa iba-ibang copy na ibibigay mo. At yun, mag-pray ka palagi. Walang imposible kay Lord. Napakabuti ni Lord. Itong mga nangyayari sa buhay ko ngayon, yung mga lalo yung magagandang bagay, I never imagined this happening to me. Parang last month lang, sobrang depressed ko, wala akong trabaho. Parang last year lang, sobrang daming problema, wala akong trabaho, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero eto, nakakapag-swimming ako, nairaraos namin yung mga bills, di kami napuputulan, hindi man sobra-sobra, pero hindi rin kulang. Wala imposible sa prayers. Lahat yun si Lord. Alam ko sa sarili ko. Hindi niya ako nilagay sa ganitong position sa buhay ko. Hindi ko kakayanin. Dahil alam ni Lord na kakayanin mo. Matuto ka lang lumapit sa Kanya, humingi ng gabay para ibigay niya rin sa'yo yung mga taong makakatulong sa'yo, yung mga taong magbibigay sa'yo ng gabay. Kasi magbibigay yan, ano yan si Lord eh. Minsan ganun yung way niya para mag-supply sa'yo, para mag-provide. Okay? Wag kang manghinayang, magdasal ka palagi. Kahit busy ka all day, kahit naghuhugas ka lang ng plato at may iniisip kang problema, ipagdasal mo yun agad. In Jesus' name agad. Kung mayroon mang bumabagabag sa'yo, in Jesus' name agad. Walang mawawala, di ba? Hindi ka baliwan yun. Pag-surrender yun kay Lord. May mga bagay na hindi na natin kontrolado, di ba? Pero at the end of the day, minsan kapag pinagdasal mo, kung para sa'yo, napapasayo. Pero kung hindi man mapasayo agad-agad, may right time. Right? At kung hindi man talaga mapasayo, baka protection yun ni Lord. Para hindi ka lalong maligaw ng direksyon. Okay? Mag-pray ka palagi. At nasa instinct mo rin naman yan. Kung tingin mong mali, don't try it, diba? Kung tingin mong parang off, baka ikapahamak ko, do your research, diba? Hindi naman onti ang Pilipina dyan sa Hong Kong. May mga vlogs na rin. At saka may mga process when you Google it. Okay? So, ayun lang. Pangarap ko makabalik dyan. Kasi nangihinayang ako sa nangyari. Diba? Hindi, nawar siya. Feeling ko dati is, na-overwhelmed ako sa naging amo ko tsaka sa bata. Kaya feeling ko hindi ko kaya. Pero ngayon ko nare-realize, sa laki ng sahod ko dati sa Hong Kong, kaya ko pala yun. Kaya ko yun. Kasi, imagine, nandito na ako sa Pinas. Kinokontak ako ng amo ko para bumalik. Pero, dahil nga sa problema namin, sa pamilya ko, tapos iniisip ko pa, hindi ko kaya. Ngayon, na-realize ko, kaya ko naman pala talaga kasi bet ako ng bata eh. Love niya ako. In few months na nakasama niya ako, kahit maldita siya, love niya ako. So,
So, ayun, may onting regret, pero looking forward, bumalik ako sa Hong Kong. Sana, yung binawa ko 1 month notice, na hindi ko iniba-iba yung reason ha, ang nilagay ko doon is family problem, na stroke si mama. Andyan pa sa akin yung copy. Sana, hindi siya magkaroon ng sabit someday kapag ready na akong bumalik ng Hong Kong. At ayun lang guys, ang chika natin at update natin sa buhay ng babaitang ito. Wala akong ma-show na pictures kasi hindi ko na to i-edit. About dun sa Splash Island, sa paggawa ng letter. Yung isang video ko, search, tignan nyo na lang dyan sa account na yan. Ginagawa ko naman itong YouTube na to para maka-reach out din dun sa mga na may mga needed ng help. At saka, gusto ko someday, pag nag-look forward ako, makita ko kung anong ganap sa akin ng araw na to. Yung ganda ng ganitong lugar, lalo yung sa Saudi. Namiss ko yung Saudi, legit. Alam nyo ba, di ba ngayon may gera? Dapat nung February, babalik ako ng Saudi. Pinapabalik ako ng amo ko. May offer siya sa akin na 1,600 riyal ang sahod daw pag bumalik ako sa kanya. I came from 1,500. Free internet, free food. Ayun lang. Tapos babalik ako sa kanya, 1,600 na. Free internet, free food. Tapos sabi ko sa kanya, what if Baba, can you please make it at least 2,000 so that I can buy my own napkins, my own soap, my own lotions for a month because I was lacking on that kind of for my sanity, for to buy vitamins, to buy the medicine that I needed, especially when I'm sick. Tapos ang sabi niya, no, I can't do that because you are free on Wi-Fi and food. Which is parang mali kasi nasa kontrata yun. Provide nila yun. And take note, I have serving them. I have been serving them, their family for 5 years. Turning 6 and 7. Kung babalik ako sa kanila. Tapos wala man 100 real ang consideration. Kaya I let it go and I let God. Puro hindi na para sa akin yung bumalik. Kaya ayun. And I was doing some research in Singapore. Medyo maganda rin yung policies nila doon. Wala nga lang day off. But only God knows. Ayun, for today. Ano ba yung closing ko dati? Janet. That means see you later or see you someday. Janet in Japanese. Bye for now.